Nabinaw sa ato sa Mission Airport na pagdili no, sa pagpalupad ng mga tapanon o uban pa no, mga drone no, nabinaw sa dili sa tuwag airport o kay dumikan kay nabinaw sa ubos nga bahin o silingan nga mga barangay. Muna nga ito nga makauban nining bahina mga kikilangan mga tigpaminaw ang atuang airport mismo ang atuang airport security officer no, sa Osama Bin Airport sa Department of Civil Aviation Authority si Sir Kervin Barrel nining bahina mga kikilangan ato makauban sa itong tulunon ang Operation Action Kasayuran. Sir, good morning. Good morning, sir. Yes, sir. By the way, no, baguhay lamang ang atuang Civil Aviation Authority, labi na sa Dinis Nagmaya sa namin sa Osama Bin Airport, naghatag og sulat no, sa itong mga barangay captains sa labi na aning diskutanan sa pagpanupad og tabanog. No? Kaya medyo daghan yun nagpanupad og tabanog sa pagkakaroon sa Renda. Unsa ka importante nga di sa pagpanupad og tabanog sa pagkakaroon, sir. Go ahead. Hello sir, good morning sa tapos tanang tigpaminaw. Actually ang amo ang gihatag na sa mga barangay is only reiteration, gibalik lang namo kay existing naman ato ang ordinance regarding sa flying of kites. Mainly ang atong ang amo ang giduol sa mga barangay captain is mainly sa kites jud kay tungod sa kay summer then bakasyon ng mga bata. Ang City Ordinance is ang gagulit sa City Ordinance number 1143-19 prescribing rules and regulations for the safety take-off and landing of aircrafts at the Osamis Airport, imposing penalties for violations thereof and for other related purposes. Ang sa ordinance number is actually 10 na siya kabuok na mainly prohibitions na gihatag. Including na ang kites, drones, stray animals, mutabok sa runway, aning domestication of flying birds, tapos planting of trees within the glide path or slope approach of the Osamis Airport, including the construction, building, and flying of moon balloon. Kanang mga balloon na sa tawag ng oxygen na pwede siya mulupad. Muna siya ang mainly sulod sa city ordinance, including na pod ang mga barangays, respected barangays nato na included sa prohibitions and then including the penalties. So sa tuloy bawaan mo ng taon na liga ordinansa no, sa syudad and sa pagkakaroon nakita ninyo nga bibalik na po pagpalupad ng mga tabanog no, ang mga kabataan nato. Yes sir, tungod manggod kay summer taas ang tinginit dayon ang klase wala man na mangguro ang klase. Wala gyud gikuan sir nga kung pila kay gitason, wala gidili gid siya as in dahil nabay gi-allowed. Ang sulod sa city ordinance is basahon na nako. Yes, sir. Ang flying of kites within 10 km radius from the Osamis City Airport. However, doing this beyond such distance allowed, provided that the length of line thread is used, shall not exceed 55 meters. Pero ang 55 meters manggod is ang Osamis Airport is take off and landing. So magpaubos pa siya sa 55 meters. So amo ang mas maayo na discourage na lang jud ang pagpalupad sa tabanog. Sabi na doon aning mga barangay ano. Yes sir. Gango, Labo. Dili sir, din na part Labo, Mulikay, Bañadero, then sa city. Sa city na. Kay ubos man no nang glide slope niya. Glide slope patawag kanang pa-descent niya og kuan affected man ko do. So apektahan gud siya. Yes sir. Ilabi na po og katong mingon sila nga layo namin abis bukiran sa mo the more. Yes sir, mas taas sila. Munang ang gi-include ani sa ordinance is 46 barangay sa Osamis. 46 ka barangay na so ang 46 ka barangay na may usaban nga kuan mga barangays din siya ang possible nga makaapektar o sa palupad sa mga sa eroplano no pinapalupad sa mga tabanog. So man nga mga barangay pinaton may bawaan based sa ordinansa no sa syudad. Based sa ordinance. Ang base sa ordinance is Aguada, Bacolod, Bagakay, Balintawak, Bañadero, Baybay San Roque, Baybay Santa Cruz, Baybay Triunfo,
Bongbong, Kalabayan, Kapukaw C, Kapukaw P, Karangan, Carmen Annex, Katadman, Kabinte, Pugon, Dalapang, Diguan, Gango, Dimaluna, Doña Consuelo, Embargo, Gango, Gutukan Diot, Gutukan Dako, Kinuman Norte, Kinuman Sur, Labo, Laman, Lipusong, Litapan, Labinay, Malaubang, Manaka, Maningkol, Mintiring, Mulikay, Pantaon, Pulot, Sangay Diot, Sangay Dako, San Antonio, Tinago, Tapid o 58 barangay. Oh. So in short, halos tanan nga barangay. Halos tanan pero ang iyong ipadaan halos tanan nga barangay. Yes sir, pero sa karon is ongoing pa mi sa pagkanapan na namin sa mga 21 or 22 barangays ang naadto na namo. Ang the rest is ongoing pa mi. Oh, so at least masayod sila, no? Yes sir. Labi na taon na ni taon na pud mo na nagkampanya ni and karon lang gyud di balik di mao nga pagpalupad mga tabato, mas nagkadaghan sila, no? So mas lisod na og diya na dili mahitabo, no? Mas may worse, no? Muna isang dila kaya na mo sir kay ang usually ang daily nagatugpad diri sa amo is passenger flight manggod siya. So daghan og sakay. Yes, so, mas hazard jud siya kay. Pero hazard gyapon siya sa uban sa gagmay na aircraft. Muna among ginalikayan na lang kay including aside sa passenger na sakay is ang damage sa na mabuhat sa tabanog sa aircraft mismo. Oo. Okay. So alang sa kasayuran na lang sir, kung pila day height no nga kanang luparan sa eroplano nga labi na kuno og kining padulong diri sa tuwa, no? Sa height sir is dili ko familiar ana kay ang amo ang taga tower nga ay oo. Pero ang height ana is clearance given mangud na siya. Na ay clearance na nagi-maintain mura man gyapon nag-highway gud sa taas. Na ana sila ay clearance gihatag unsa na sila level of altitude nila. How about sa diri ba sa Ozamis? How about sa uban nga mga lungsod nato hindi Misamis Occidental, no? Actually sir ang sa amo karon is gi-appeal na mo ang Clarin. Actually, nagdito namin ni Mayor Jojo Roa. Thank you po kayo kay gipa-appeal niya sa session mismo. Then gigamaan nila resolution. Ordinansa. Yes sir. So doon na sila ordinansa unya ngay pagawas na ilang gimugna gipantay. Yes sir. For that purposes. Yes sir, including sa flying of mainly sa flying of kites. Flying of kites. Yes sir. And how about sa uban nga mga lungsod? Doon na pa ba posible maagian? That's why we're trying to push through na maka-connect pa mi sa laing lungsod para mas less kay magian mangyapon sila god. Pero among gi-focus sa karon is ang main namo ang Ozamis o ang Clarin. Kay mo may duol-duol na sa then among gi part dire na human tumoy sa runway namo is Clarin na mangud po na siya. Muna among gina-focus sa karon. Hopefully makakuan mi tagaghigayon na ipaabot pa namo sa ubang lungsod. Pero panalita no naminaw na to ng mga legislative no karon no naminaw ba sa mga lungsod og magbugda gyud sila pod og kanamang kagalingon pod nila nga ordinances no or ordinansa no. Willing pod no si Kaap sa Ozamis no. Yes sir. Bali kung hopefully kung naay mo kuan mo panday og balaod, hopefully si Kaap is pwede hopefully kanang willing mo tabang willing mo hatag og guidelines. Okay, for safety mo sa mga passenger nato no sa airport and sa eroplano no. Okay, igon ba sa mga residente? Yes sir. Bali mostly is ang among gina-implement is sa safety jud, not only sa amo pero apil na po sa mga ginsakpan sa mismong lugar. Kay kung inkasog na metabom, apil mangyapon sila. So muna among gisa sa pinaginalikayan, muna among ipapush inong gina-push through jud namo na mahatagan namo og letter ang tanan sa mapahibalo sa mga maong ordinansa. So at least ma-implement gyud siya na pinag dito sa barangay. Kaya sila magpinda, no? Aron nga masayo ng mga kapitan. Kaya mo sa amo mo pa kanang nangayo po migtabang sa mga barangay captains kay di po namo makaya mangud kay medyo dako mangud pod ang lugar. Munang amo ang ginabuhat is
as per nasa city ordinance, gina-reiterate na mo, ginabalik na mo sa barangay para ma-aware na po sila. Oh. Dali makabantay ta sir no kining sa area sa Bagakay no ubos yung kay na ang eroplano Yes, na sir, yes, sir. no napita Oo. no kana sa Rihina pagulong sa dili no Bulikay ubos gyud dyan no mo na nga pero di napita nakabantay mo ganunay nga pag lumad Usually sir, dira napita jud sir. Okay. Diri Mulikay, Banyadero. Pero as per sa amo ang na recently lang, yes active man po ang mga barangay captains na mutubag sa among tawag ng aming kung mga migtabang willing po sila mutabang sa mua. Pero sa pagkakaroon at least no nga makabalo sila mapugna no balikayan ang mga nagre-rito. Mas maayo jud sir na dili na lang jud magpalupad para less trabaho sa barangay pas ang safety natong gina implement jud sir. So, nag-isgot ba ta sa kahit sa drone, no? Ano sa drone kay daghan na ba kining magpalupad og mga drone kay uban mo lantaw sa area, no? View, no? Labi na sa lugar na to sa Ozamis and sa nasayod ta nga kung magpalupad gani kang drone mo, nagud ay mura og permiso from Yes sir, diba? yes sir. Naman sir kani mga nagdagiyang drone gano, naman sila mga permit gikan mismo sa kaap in terms sa na nga ko. Bali, unahon na to sa City Ordinance. Yes, Ang sa City Ordinance mo dito na nakasulod sa City Ordinance 1143-19 sa Prohibitions 2.6, Operation of Remote Controlled Scale Model Aircraft, Drone, and other airborne devices within 10-kilometer radius from the Ozamis City Airport. However, in case of emergency or surveillance purposes, operation of the same are allowed provided the operator controller is required to secure clearance from the Civil Aviation Authority of the Philippines Air Traffic Service ATS stating the exact location and operation time and height. Ang ginabuhat sa diri na among gapoy mag-request sa amoa. Naagapon. Sir, like sa naipag nag-inquire sa amoa sa NIA, sa DepEd regarding sa murag landscape bitaw sa area. Ang ginabuhat na is ginapasubmit na mo sa letter. Then ang drone manggod na gamit po na nila is registered man na siya na ay mga serial number i-include lang sa letter. So mo to siya request letter depende dayon sa amo ang taga ATS sa Air Traffic Service sa tower kung i-approve nila. Kay kung naay operation dili jud pwede magpalupad. After operation pwede na. Pwede ra. Oo. Pero with clearance. With the clearance. With the clearance. Sa inyo ha. Yes sir. Oo. Sa kay mo lagi no ginikayan nga basilyag mo sangko dito sa yes, sir. Sa pasahero o sa airplane o sa airplane mismo. Kay kuan ba pud siya kanang murag electric mo siya. And then mura to siya maghatag lang clearance sa amo request clearance para makapalupad sila og drone. Okay, so pero kini kuan pero kanang mga kana lang naa diri dapita sa within vicinity sa ato ang airport or murag sa Timbok sir included man siya sa kuan. So with katungingan nga mga barangays no? Yes sir. Within 10 kilometer radius tuyok 10 kilometers sa Ozamis Airport. So halos talad ka barangay gyud siya. Murag malukop gyapon siya sir. So mura nga importante pug kayo katong magpataka o dili magpataka og palupad drone. Labi na kung taas na kayo, di ba? Namay mga drone nga tag-asa kayo ang lupad then siguro ma-amaze siguro sila sa view lang no. Duwa sila ganaw na sa seguridad no. Yes, sir. Sa security, sa safety mismo sa tong mga eroplano. Yes sir. So importante kayo na siya. Sir, panalitan no kung doon lang yung mga panalitan nga magahi sa pagtuman no sa pagpalupad og tabanog drone doon na ba yung penalty no ang penalty na to magpa-implement o sa may posible makasuhan ba sila unsay mga kaso nila maatubang na sir o penalty multa nga atubang sa penalty sir sa stating sa City Ordinance ang under sa 5.0 administrative penalty sa first offense is 500 plus 1 day community service. Second offense is 1,000 plus 2 days of community service. Third offense is 2,000 plus 3 days of community service. Fourth offense will be filing of legal action in court.
So, ang mainly gi-violate nila is ang city ordinance. City Ordinance. Yes, sir. So nag-base sa City Ordinance din siya. Ayon sa 5.1, in case the violator is incapable to pay the prescribed amount of penalty, community service is an alternative penalty shall be imposed by its equivalent per day of community service is equivalent to 100 pesos amount of fines. So, in case dili siya kakaya mo bayad, bali mag-convert siya sa community service as 100 pesos per day. So, kung maka-offense ka 500, di maka-adloy mong community service, ang ipa-impose. Tapos, judicial penalties, for the first offense, a fine of 3,000 and 30 days imprisonment shall be imposed to any violator. For second offense, a fine of 4,000 pesos and 2 months of imprisonment. For third offense, a fine of 5,000 and imprisonment of 30 days shall be imposed. For the fourth offense, a fine of 5,000 and 1 year imprisonment. In case of any person committing an offense, after 4 times the penalty prescribed herein under preceding shall be imposed. Tapos, whenever violations may cause serious damage to aircraft and passengers and to other properties, the existing pertinent criminal or civil or special laws shall be applied. Okay, so di po mo sudot nga maabot tas punto diha. Yes, sir. Mo dyan ang among ginalikayan. Okay. Mostly ang magkuan magud is kapalupad is mga bata. Monggo na to din medyo dako-dako na pud ang fines manggod. Dayon mga sa mga bata din sa mga dagko ang amuan lang is mo nang ipareprimand lang jud namo na dili na lang jud mo palupad. Oo, kana lang jud. Kana lang jud. So, mo ra jud hangyo namo. Asa man siya totally banned do sa Yes sir, totally banned lang. Yes sir. Oo, totally banned jud siya sir kay palupad throughout the year man gyapon siya sir. Kay ang atong flight is daily naman good. Dayon kung maghatag patag exception, wala man good bawali wala ato ang city ordinance. Mo manang sa amo sa barangay is gihangyo na mo siya for strict implementation jud siya. Oo. Okay. So, nasayod ta nga diri sa usabi sa report, no, buntag udto hapon na atay mga flight Yes sir. airport. Yes sir, ang kuha na mo karon sir flight is until 3 na siya sir. Until 3. Until 3 PM. Depende na lang kung naay ma-delayed or mataas-taasan gamay nilang oras. Wala pala pasabot pagka after 3 magpalupad sila. Dili na po. In case of mga delay. Yes sir. Makatugpara po Yes, sir. sila, diba? Oo. Posible magud kanan sa beyond sa 3 is naapagay flights naapatay mga special flights man usahay god na dili prior sa ato wala sa atong schedule. Mo nang pwede magyapon ta mo cater maguglaing aircraft, laing mga private na aircraft, pwede gyapon ta mo cater as long as gahatag sila extension sa amoa na extension sa hours sa among duty. Okay. Salamat kay Labot yan sir no, sa bawang diskutan. Sa taon-taon din noon, wala ta na dunay na tabo nga kanabang saag nga mga mananap no dili sa tong airport no. Sa kaniadto wala toy Carabao no nga ni kanabang Mutabo. Ihang hugaw sa Carabao dito no medyo pwede man pud siya slide ang airplane no. So muna ang gidili gyud ang mga mananap diri sa airport sa pagkaroon sir ang implementation no kay nasayod ta nga hutanon gyapon no. Dapat din daw bay mga nasaag gyapon nga mga mananap no diri sa airport o sa pagkaroon wala na. Ang sa amo kang sagaraan sir is iro na lang. Ganun makasunod man siya kay di man siya ang among fence is dili man siya fully concrete good na pangyapoy naka barbed wire type gyapon atong fence. So pwede gyapon makasulod ang iro. And dayon sa kanang sa regarding sa stray animals included gyapon siya sa city ordinance. So more gyapon sa city ordinance. Pero ang kon din nato, ang fence din nato dili siya sementado. Dili pa sir. Napay certain part na dili pa concrete. So initay makasud ang iro-oro kana yes, iring mananap no yes, mananap. Mo na nga mo ang gina. So hadlok pun anang sa airplane no nato. Yes sir. Pero di na siya hanglog sir kay naamantay
mga guards na assign sa runway, mo na yung main nilang trabaho, sir. Okay, to Yes, sir. clear Yes, sir. ang area sa runway. Yes, sir. So, pero wala na to nahitabo so kada tong naay Wala na, sir. Hopefully, dili na. Wala na dyan, sir. Wala na dyan tayo malay tabuig na. Pero wala po na tigwahi niya napita. Bawal na po dyan, sir. Di na po dyan namo i-allow. Kay, amo na ibadlong mo na po sa amo ang mga blue guards na mo na naka-assign sa runway. Okay, so importante po gayo no, labi na pero kanalagi no ang fence ana mas maayo pod nga makuan siya no katong concrete gyud. Yes, sir. Yes, sir. Hopefully sir mabudgetan na or matagaan og pagtagad na sa central office na naikuan. Ma-close jud siya. Sir, i-appeal na po ng pautan na sir kay no? Kani mga tower na to, no? How about sa mga tower? Napam ni siya, napin ba ni siya ang kuan? Sa ordinance? Yes, sir. Tower. Sir. Construction of high structures, building and or high structures along the approach area of the aircraft as prohibited by National Building Code. Included siya, sir. Ang usually, sir, ang... Kaya doon na mag mga network karon ng tumaw, no? Mga gawas, no? Naman na sila yung clearance from... Yes, sir. Before na sila mag-start, sir, nagkuha na sila height clearance daan sa kaap mismo. Tapos, para regulated po ang unsa kataas-on ang nila ang tower na so, nana sila gigoan nga allowable. Nana sila gisugod nana sila gisunod na allowable na height sa tower, sir. Pero dili within the vicinity or Goldo, hindi good. Bawal man na siya. Wala jud, sir. Okay, so salamat kayo, labo din na siya, no? And basi doon na pa kaya additional information na ang bote mo ipaabot. Nagbida karon no? Nagbida yung kampanya ninyo, no? Sa total ban of sa kites, no? O gantong stray animals, drone, o man pa, no? Basi doon na kaya additional information. Sa amo sis katulang amo ang main concern regarding sa kite o sa uban pang mga sa drone, sa height clearance. Ang amo lang nga is hangyo sa ubang mga kapitan na mga imigtabang kay regarding sa ana na among mga problema kay di po na mo makaya mangod kay medyo dako man pud ang lugar manggod. So ang amo lang is kanang mo nang ang ginabuhat namo is gahatag mig letters throughout sa mga barangays para ma-aware sila tapos ma-implement po nila ang city ordinance. Okay, so taon na ba rin ka-ordinance, no? Tanong saan na ba rin ka-ordinance, sir? Ang ordinance, mga taon na rin, no? 2019, no? 2019. Ordinance na to. Ang ordinance number? Ordinance number 1143-19. Prescribing rules and regulations for the safety take-off and landing of aircrafts at Osamis City Airport, imposing penalties for violation thereof and for other related purposes. Okay. Sir, salamat kayo no sa higayon nga nakaubang kanamo. And siguro ihatag ako nimo higayon no, kay ikaw mismo makapanawagan nila sa katawhan na naminaw gano'n again sa mga paghangyo ninyo no ngadto sa tanan no. Ay nabila sa mga katawhan nga naminaw na to. In behalf sa Civil Aviation Authority of the Philippines o Osamis Airport, gihangyo na mo ang mga katawhan na i-refrain na lang pagpalupad ng tabanog for the safety of passengers and also the aircraft na mo to siya safety sa aircraft nato sa flights nato diri sa Osamis Airport. Sir, mga pila ka aircraft nga biyahe nato diri? Moabot ta karon tag 7 flights. 7 flights na siya outgoing. 7 flights. Yes, sir. Bali incoming outgoing around 14 flights na siya, sir. Nag-improve ang atong ito sa passengers, no? Yes, sir. Sa karon sir medyo daghan tag pasahero kay ang peak season siya, peak season. Peak season. Daghan po incoming summer. Daghan og pasahero. So mga airplane nato karon nga naa diri magbiyahe sa mga sila nga airplane. PAL and Cebu Pacific ang airlines available diri sa. Okay, sir, thank you. Salamat kayo no sa higayon nakaubang nga namo dili nga bahina and sa kamay no sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Thank you, sir. Thank you po sa higayon. Okay. So mga kikilaan mo to no atong nagkauban no si Sir Kervin